Magandang gabi po sa bawat isa. Greetings po from Abu Dhabi. At ako po'y natutuwa sa Panginoon na nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapagmiministeryo po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Lunes. Ito po ang slot ni Deacon Bong Bernales, and please continue to pray for them sapagkat sa pangkasalukuyan sila po ay nasa bansang Amerika. Ipag-pray po natin ang enjoyment po at ang matagumpay na pagsasama-sama po ng kanilang pamilya sa ibang bansa. And we would like to thank him for his great contribution dito po sa Feasting on the Divine Verses. At nais ko lang po na ang bawat isa na kung saan nakatune in na po ngayon sa iba't ibang bansa, nais ko pong kayo po ay i-welcome dito po sa ministeryong pinagpala ng Panginoon at ang ministeryo na nagiging pagpapala sa marami. Sa kasalukuyan po, ako ay nasa aking speaking engagement at nais ko lang pong i-shout out at atin pong i-consider po yung mga nag-asikaso po sa amin, ang host po namin dito po sa lugar ng UAE at dito sa lugar ng Abu Dhabi. Shout out po kay Pastor Alex Arevalo, of course, sa kanyang pamilya at sa Bethany Bible Baptist Church, UAE. Thank you so much. Ito po'y misyon ng Bethany and I really praise the Lord na naging matagumpay po ang amin pong stewardship at ang revival conference. Purihin po ang Panginoon. Shout out din po dito po sa Bethany, sa Abu Dhabi naman po, sa pangunguna po ni Pastor June Garcia. At shout out na rin kay Brother Nino na siyang sumundo po sa amin. Thank you so much, Brother Nino, sa service mo para sa Panginoon. We really appreciate you. At hanggang ngayon po, nakaalalay po siya sa amin. Shout out din po kay Pastor Anthony Alsaga. So, kami naman po'y magkakasama-sama after this. Isang buong linggo po yan para din po sa kanilang mga services. At shout out po ang mga kapatiran po natin sa Lighthouse. So purihin po ang Panginoon sapagkat ang salita po niya ay talagang atin pong laging mapangahawakan. So, and I would like to take this opportunity to congratulate and to greet our brethren sa Living Water Baptist Mission, London. Congratulations sa inyo pong naging matagumpay na anniversary celebration. And I would like to thank all the preachers and all the members of the church of our mission dyan po sa Living Water Baptist Mission, London. Thank you sa inyong pagtatapat sa Diyos. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. Salamat po para sa pag-ibig nyo sa ministry. Sobrang masaya po ako. I am very happy to see that the ministry is growing at salamat po sa inyong pagganap ng kalooban ng Diyos sa inyong pong buhay. And we would like to thank also ang naging guest speaker po natin, si Pastor Jimmy Kabutahe. Shout out po kay Pastor Jimmy Kabutahe. Ganon din po, shout out na rin po natin si Pastor SP. So, alam ko naging very limited ang time ninyo, kaya nga po kumbaga, yung medyo malapit na lamang po ang ating mga isinama po para nang sa ganon ay hindi po maging mahirap para sa marami. But I am very happy because I can say that the celebration, that our anniversary was a great success. Ano po? And thank you so much sa inyong lahat. Mga singers natin, sobrang blessed na blessed ako. Just for your knowledge, pinanood ko po ng buo po yan. At ako po ay very proud, yung proud sa idea po ng positibo. So again, congratulations mga kapatiran. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtatapat po natin sa Panginoon. So, nais ko lang din po na i-shout out si Pastor Norman Gatdula, syempre pa. At ang aking mga anak din, si Brother Sigen, si Brother Kiben at si Brother Joben. Grabe, ayos na ayos pala, no? Sigen, Kiben, Joben. Yan po, sila po yung mga nakaabang talaga para iayos po ang ating streaming
Bagamat medyo mahirap because I believe aware po kayo na dito po hindi madali ang communication. Kaya nga very thankful ako sa Diyos for making this possible na ako po ay makapagministeryo po sa inyo. So shout out po sa kay Pastor Missionary Rex Colinares. Ayan, so siya po, timing na timing po siya. I remember his testimony about the online ministry po ng inyong lingkod na ginamit ng Panginoon sa kanya. Na nahando na siya halos sa point of quitting, pero ginamit ng Panginoon ang online ministry po ng inyong lingkod. Purihin po ang Diyos. Ano po? And then, nagulat po ako dahil one night ng ating pong online streaming muli, timing na timing po na medyo may pinagdadaanan po sila at tinalakay ko po ang ating pong message, always stay strong in the ministry. At ngayon po yung part 2 po nito, isa-share ko po sa inyo yung part 2. Kaya Missionary Colinares, tuloy-tuloy lang, tune in lang po tayo at alam ko magiging pagpapala sa inyo ito. So, sa lahat ng mga taga-Living Water Baptist Churches, sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa, shout out po sa inyong lahat. Please understand na hindi ko na po kayo mangangalan ng isa-isa. At siyempre pa ang Victory Fundamental Baptist Church and Missions. So shout out po sa inyong lahat. So this time, tayo po ay babati sa ating po mga birthday celebrants. At ang natatandaan ko lang po na may birthday po ngayon ay ang aking pong best friend sa Batangas. Walang iba kundi si best friend Totoy. So happy birthday Kuya Totoy. Salamat sa iyo sa buhay ninyo. Actually yung pamilya nyo ay malaking encouragement sa buhay ni Evangelist Fernando de Vega. So happy birthday sa aking best friend Kuya Totoy. So yan po. At kung sino man po ang nagsa-celebrate ng birthday exactly today, happy birthday po sa inyong lahat. So this time, mananalangin na po tayo para sa gabay ng Panginoon sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. So sinasamantala ko lang po na nagkaroon ako ng konting pagkakataon. Actually po, kadarating lang po namin dito sa Abu Dhabi. Sinundo po kami. At yun nga ang reason kung bakit sinashoutout ko po si Brother Nino sapagkat siya po ang sumundo po sa amin. Of course, kasama po ang ating mahal na Pastor June Garcia. So kaya thank you so much. At ngayon po, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating pong gawain. And I would like to request everyone to please include in your prayers si Ate Kenji. Ate Kenji, ipinagpe-pray ka namin dito. At sana talagang palakasin at pagalingin ka ng Panginoon, ha? Si Ate Bernadette. So, umaasa ako na talagang pangahawakan mo ang pangako ng Panginoon. At sa mga anak, of course, kayo po ang isa sa magandang unang nakaalalay dapat kay Ate Kenji. Kaya thank you, Bianca. At ganun din naman kay Nadine. So, I hope na talagang maasikaso si Ate Kenji sa kanyang kalagayan. So, yan po ang isa sa importanteng prayer request po natin. Of course, lahat ng prayer request, mahalaga po yan. Si Sister Maricel, lagi pong nagpe-prayer request na makalakad na po siya. Yung anak po ni Kuya Ochi, Alcantara, si Kat, ipag-pray po natin lagi. At marami pa po tayong may mga karamdaman na dapat ipanalangin. At isa na nga po dito lagi na talagang complete recovery po ang hiling natin para sa aking pong mahal na kapatid na si Sister Aida Maganda. Okay? So sige po, let us come to the Lord. Let us go to the Lord in prayer. Please join me as I pray tonight. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat sapagkat kahit po ganito ang sitwasyon, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon para makapagministeryo dito po sa ministry na ito na ipinagkatiwala mo sa amin, ang Feasting on the Divine Verses. Lord, thank you so much sa mga talagang patuloy na sumusubaybay sa ministeryong ito. Salamat na po sa mga nai-accomplish at talagang mga buhay na nakilos through this ministry, Heavenly Father. And I pray that you will continue to bless this ministry at lahat po ng mga sumusubaybay sa ministeryong ito. Salamat po, Panginoon,
sa pagkakataon ako po ay makapunta dito po sa lugar ng Dubai at Abu Dhabi para makapagministeryo po maging sa Sharjah, Panginoon. Nawa gamitin mo pong patuloy ang iyong lingkod. Salamat din po sa naging matagumpay na anniversary celebration ng Living Water Baptist Mission London. Salamat po sa mga kapatiran na talagang matapat na naglilingkod sa iyo at ginagana po ang iyong kalooban. Lord, I pray na ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa ministry na ipinagkatiwala mo po sa amin. At sa kalooban mo po, mailagay po ang pastor na talagang mag-aalaga po at tututok po sa kanila. Sa iyo po namin ito lubos na ipinagkakatiwala. Dakilang Ama, aming Panginoon, patuloy po ang panalangin ko sa bawat pamilya po ng Living Water Baptist Church, ganon din po ng Victory Fundamental Baptist Church. Alam mo po kung gaano ko po sila namimiss sa kalagayang ito. But I thank you, Heavenly Father, for giving them an understanding heart, O God. Yung pong kanilang talagang unselfishness sa usapan po ng gawain. May you continue to bless them, O God, and please, yung mga napagkakatiwalaan po, bigyan mo po ng pansin para po sila ay patuloy na sa biyaya mo makapagministeryo at makaganap dakilang Diyos. Lord, ganun din po ang mga businesses ng mga members po namin sa Living Water Baptist Church at sa Victory Fundamental Baptist Church. At sa lahat ng sumusubaybay dito na kung saan may prayer request po sila, abutin mo po, lingapin mo po dakilang Diyos. Sagutin mo po ang aming mga panalangin ayon sa iyo pong kalooban. Dakilang Diyos, siling ko rin po ang kagalingan po ni Ate Kenji. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang kanyang recovery. Lord, ang biyaya mo po ang aming pinangahawakan at ang iyong kapangyarihan. Kaya ikaw po ang gumawa. Provision para sa kanila at gayon din po ang medication, Panginoon, at ang treatment na ginawa po sa kanya. Nawa ito po ay maging epektibo dakilang Diyos. Si Aida po sa kanyang complete recovery. At ang laging ipinagpe-pray po ni Kuya Ochi, Panginoon, Alcantara, yung kanyang anak, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Si Maricel Consina, dakilang Diyos, ipinagkakatiwala rin po namin sa iyo. Si Nanay Maribik, Ninang Maribik, Panginoon, ang hiling po namin kalakasan po niya at recovery din po niya. Si Mami Kasahe, dakilang Diyos, ang patuloy na kalakasan po niya. Sa iyo po namin din inilalapit aming Amang Diyos. Ganon din po ang lahat pa ng mga may karamdaman na hindi ko po man sila mangalanang isa-isa, but you know them, Heavenly Father, and I know na talagang ang kapangyarihan mo po ay hindi malilimitahan. Kaya pagalingin mo po sila dakilang Diyos. Salamat din po sa naging matagumpay na stewardship at revival conference po ng Bethany Bible Baptist Church Mission sa UAE under the leadership of Pastor Alex Arevalo. Salamat po sa kanilang mga members na talagang naging very cooperative and supportive. Hiling ko po ang gawain po namin ngayon dito sa Abu Dhabi, Panginoon, ang amin pong challenge mamaya at gayon din dakilang Diyos ang mga ministry na gagawin po namin sa lugar ng Sharjah sa pangunguna po ni Pastor Alsaga, dakilang Diyos. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aming pagsasalo-salo ngayong gabi. Muli, aming Amang Diyos, maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Hindi po naging posible po yung StreamYard sapagkat medyo nakakaproblema po sa signal. Pero salamat po. Possible pa rin po tayo sa pamagitan ng ganito pong setup. Ano po? Kaya hiling ko po mga kapatid na talagang tayo po sumabaybay lamang. Ipanalangin natin na matapos po natin ito. So yung mga anak ko po sa Japan, shout out po sa inyong lahat dyan. Ano po? At syempre pa, ang masipag nating pastor, Pastor Robert Berba, Preacher Sir, at ganoon din si PMJ. Yan po yung mga ating magandang laging ipinapanalangin. Ano po? Sa kila Sister Miho, Tessa, ganoon din sila Angel, at syempre pa si Ate Dang. At yung ilan sa mga kasama pa po natin, sila Sister Yolanda Takashima, shout out po sa inyong lahat. Shout out din po kay Ma'am Merly at ganoon din kay Ate Lina Pedro at sa lahat ng nakatune in na po ngayon. Talagang gustong-gusto ko po talagang mag-shout out pero hirap tayo. Good morning po ang pagbati po ni Deacon Bong Bernales. So meaning to say, magkaiba talaga yung time zone po natin kasi kung babatiin ko kayo sa oras namin dito, good afternoon naman po tayo. So good morning sa Amerika, good afternoon sa Middle East,
At gayon din po, good evening sa Pilipinas. Shout out kay kaibigan. Okay, so si Pastor J.R. Bugayong, shout out sa iyo. Nakita ko po in person si kaibigan. Hintay lang po sandali. Magandang pakinggan nyo po ang ating, sabi ko sa kanya, in-encourage ko siya na ituloy-tuloy lang niya sapagkat yun po ang mga kailangan na papanood ng bawat isa. Yung pong merong message na nai-impart, sa ating pong mga paggamit sa social media. Alright, so sige po. Pastor SP, thank you so much. Shout out sa iyo, Pastor SP. Thank you sa pagsuporta ninyo sa anniversary ng Living Water Baptist Mission. Makakabawi din po kami sa inyo at makakaganti rin po kami sa inyo. At talagang blessing po kayo. Okay, Sister Erlinda Kagomok, ganon din po si Ate Adele. So thank you po sa inyong lahat. Deacon Bong, pakibati po sa kabuuan ng lahi nyo po dyan, ha? So, tapos si Kumaring Gina, ayan, shout out sa iyo, Kumaring Gina. Actually po, nung sinabi ko yung Victory Fundamental Baptist Church at ang Living Water Baptist Church, so yun po, safe na po yan. At yung classmate ko po, si Lani Uy, sana po'y magtuloy-tuloy si Lani Uy hanggang matapos po tayo ngayon. Yan po ang aking hindi lang kaklase, kundi kaibigang matalik po. Ha? Shout out kay Lani Uy. Okay? So this time, magpapatuloy na po tayo sapagkat may service pa po kami dito. Talaga lang excited po ako, eager po ako, at talagang gusto kong maging pagpapala po sa bawat isa po sa inyo. Sapagkat nung pong itinuro ko po yung message natin patungkol po doon sa staying strong in the ministry, in God's ministry, to be more specific, sa gawain ng Panginoon. So actually po, may part 2 po tayo. So kaya yun din po ang title natin, Stay Strong in the Ministry, Part 2. 2 Corinthians chapter 4, please. 2 Corinthians chapter 4 and verse number 1. 2 Corinthians chapter 4 and verse number 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Yun po yung napakagandang statement na sinabi po ni Paul. We faint not. Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, sa amin pong patuloy na paglapit sa iyo, umaasa po kami ng iyong gabay, ganon din po ng iyong pangungusap. Nawa ang mensaheng ito ay makalakas sa bawat isa po sa amin. Tunay po, O Diyos, na hindi po maikakaila ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Ganon din po, dakilang Diyos, ang biyaya mo sa bawat isa po sa amin. So I pray, O God, na ngayon po sa aming pagsasama-sama at pagsasalo-salo, kami po'y muli mong bubusugin sa iyo pong salita. And I pray, O Father, that you will again meet our spiritual need. Thank you so much. Ikaw po ang aming pong pinagkakatiwalaan para sa mabungang resulta ng aming pong feasting na ito. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so mga kapatid, again, ang title po natin, Stay Strong in God's Ministry. Actually po, nung ikinonsider ko po ito pong message na ito, ang ilang bagay po na magandang maipaalala lang po sa atin sa katotohanan po ng buhay natin bilang Kristiyano ay ang tinatawag nating human tendency. Okay? The reason why we need to be encouraged this afternoon or gabi po sa inyo dyan, ang dahilan kung bakit dapat tayong ma-encourage at mapaalalahanan na manatili po na maging malakas, matatag, matibay, sapagkat sa totoo lang po mga kapatid, ang tendency natin bilang tao ay manglupaypay. Ang tendency natin bilang tao manghinawa, manghimagot, di po ba? Yan po mga minamahal. Because of the tendency na tayo po'y manghina, na tayo po'y manglupaypay, I believe kailangan nating ma-encourage sa message na ito. Not only that, ang panghihina, panglulupaypay, ito po ay masasabi nating everyday temptation of the devil. It is because of the tendency ng tao. Ikalawa, it is because of the temptation of the devil.
Alam niyo, wala na pong ginawa ang dyablo, kundi tuksuhin po ang mga anak ng Diyos upang tayo po'y lumihis, upang tayo po'y bumitaw, upang tayo po'y bumigay. At ngayon, habang nakikinig ka, tingin ko po, sang-ayon ka sa katotohanan na yan, sapagkat hindi iilang beses na ikaw ay tinutokso ng dyablo upang bumitaw na, bumigay na, at kung ano-ano mga negatibong bagay na ang posibleng naiisip mo because of the many battles or struggles that you are facing in your life. Dahil po sa talagang posibleng mga pagsubok or mga difficulties na nararanasan po natin, siyempre katulad ng unang paalala ko sa inyo, yung tendency natin bilang tao na manghina, ito po ay bunga ng araw-araw na tukso ni Satanas. Alam niyo po, hindi naman po pwedeng tumigil si Satanas sa panunukso kasi baka maalis siya, matanggal siya sa pagkasatanas. Ano po? So, ang tawag po sa kanya ay tempter. Ibig sabihin, talagang i-expect na natin that Satan will always try to tempt the child of God, the children of God. Diba? So, handyan po yan. So, una, yung tendency ng tao. Ang tendency ng tao, manghina at mapagod. Ikalawa, yung temptation. Yung tukso ni Satanas. Araw-araw po yan. Baka nga yung iba, kumukontra po sa akin eh. Baka sabihin nyo, hindi po totoong araw-araw ang temptation ni Satan. Mayat-maya po. Oras-oras po. Di po ba? How many times na binulungan ka na ni Satanas? Oh, hindi ka pa ba titigil? Diba? Tutuloy ka pa rin ba sa kabila ng lahat ng nararanasan mo? Tapos, ipasok pa natin yung konsepto dyan na kung saan yung tagpumpo ni Satanas at saka, diba, ng Diyos sa buhay po ni Job, na lahat ng atake na po, naranasan na po ni Job. Di po ba? Minsan tayo po, pagka nakakaranas tayo ng mga temptations, diba, sa buhay po natin, minsan ang pakiramdam natin, tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. But actually po, kung tutuklasin po natin, halos lahat naman tayo may tukso ni Satanas, may atake ni Satanas sa buhay. So, yan po mga minamahal, binigyan pansin ko po sa inyo nung nakaraan, and I am very sure na press pa po sa mind po ninyo ang tinalakay natin patungkol sa message na ito, always stay strong in God's ministry. So, binibigyang pansin po natin ngayon ang patungkol sa tendency na ang tao po ay meron pong tendency na manghimagot. Pangalawa, yung temptation, na ang tao po ay laging nasa tukso ni Satanas na manghina, bumitaw, umayaw, tumalikod. Okay? And then, the truth. Hindi lamang po the tendency, the temptation, but also the truth. What I mean to say, the reality. Gaano karami na po ang nakita natin ng mga kasamahan natin sa church, di ba? Na marahil hinahangaan mo pa noon dahil napakasigasig, napakasipag. By the way, ang isa sa punta ko po dito sa bansang ito ay yung pong revival conference po. And we praise the Lord because of the, powerful work of the Holy Spirit. Because nung Sunday po, kahapon sa revival meeting, mararamdaman mo talaga yung paggawa ng Panginoon na pinaalalahanan po kami patungkol doon sa tendency ng tao talaga na nagsimulang masigasig, nagsimulang aktibong-aktibo, pero sa isang iglap, magugulat ka ng lamig, ng lupaypay. And you know what? Ganyan po ang katotohanan po sa buhay natin. So, the truth is, may mga dati pong active, na ngayon po, hindi na. Na dati parang hindi mo mapipigilan, pero ngayon, ayaw na. Yung mga nagsasabi po dati na kahit anong mangyari, mananatili lang ako sa Panginoon, mag-stay lang ako na magse-serve sa Panginoon, pero nasaan na po ngayon? So, hindi natin mapapasinungalingan po yan because even in our church, nakakita tayo na talagang before, ang akala natin hindi titigil, ang akala natin hindi babagsak, ang akala natin hindi manghihina, ang akala natin tuloy-tuloy lang, pero sa reality, sa katotohanan, wala na po ngayon. Kaya kung kayo po'y nananatili pa, pasalamat po tayo sa Diyos. Kung tayo po sa kabila ng lahat
ng mga struggles na nararanasan natin. Handyan po yung everyday temptation of the devil, and we cannot deny the fact that being human, we also have that tendency, but we should praise the Lord because in spite of that, heto pa rin po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Okay? Ang dahilan ng lahat ng yan, sapagkat hindi ka sa sarili mo nagtiwala. Diba? Hindi ka sa sarili mo nagtiwala. Kaya mga kapatid, ngayong gabing ito, nais ko po, medyo nalilito ako kasi hapon po dito sa amin ano po. So, pero ngayong gabing ito sa bansang Pilipinas, gusto ko pong sabihin po sa inyo ang ilang mga bagay patungkol po sa encouragement na makukuha po natin sa sulat ni Apostol Pablo. Again, kung babalikan po natin ang teksto natin, ang sabi po, therefore, seeing we have this ministry. Nung nakaraan, ipinoint out po natin sa bawat isa na ang ministering pinag-uusapan natin, gawain po ng Diyos yan. And we should recognize and realize the importance of the ministry of God in our lives bilang mga Kristiyano. Just try to imagine your Christian life kung wala po ang ministeryo ng Panginoon, kung wala po ang church, mga kapatid. Salamat sa ministry. And you know what? Ang ministry na ito, ang ating pong dapat maintindihan ay ministry ng Panginoon. Kaya nga kahit iilan lang kayo, basta ministry ng Panginoon yan, magstay lang po kayo. Amen? Hindi po dami ang dapat magpapanatili sa inyo. Hindi dapat yung kasaganaan ang dapat magpapanatili sa inyo. Ang dapat magpapanatili po sa atin sa ministry ay ang ating pong understanding that the ministry we are talking about is God's ministry. Amen? Ito po'y gawain ng Panginoon. Kaya nililiwanag ko po sa inyo. Kahit po ano ang maranasan po ninyo. Diba? Ang Diyos ang sentro ng buhay natin sa ministry. Nasa ministry tayo dahil sa Diyos. Diyos ang naglagay sa atin sa ministry. Diyos ang motibo ng buhay natin sa ministry. Diyos ang dapat laging sentro ng isip at buhay natin sa usapan ng ministry. And that understanding, I believe, is a big factor why the Apostle Paul, in spite of the many struggles and attack of the devil in his life, along the way, as he ministered to the Lord, hindi po siya titigil. Diba? The reason why we cannot stop Paul, it is because of his awareness that the ministry is God's ministry. Kung ganun po ang magiging konsepto natin, mga kapatid, ang laki po ng masasabi nating porsyento na hindi tayo madadaig ng tendency natin, hindi tayo madadala ng temptation ni Satanas, at hindi tayo matutulad doon sa katotohanan ng naging pagtalikod ng marami. Okay? So, let us now consider 3 points in this message, mga minamahal. So, ang sabi po niya, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Diba? Pag inisip ko po, ito ba'y salita ng isang tao na magaang lang kasi ang dinadaanan niya sa buhay? Kasi tayo po, may ganun tayong meron tayong ganung mentalidad. Kaya lang nagsasalita yan. Kasi walang pinagdadaanan yan. Kaya lang nagsasalita yan kasi pinagpala ang buhay niya. Kaya lang ganyang magsalita yan kasi hindi pa niya naranasan yung nararanasan ko ngayon. 'Di ba? Yan po ang kaisipan ng tao. Na para bang ang punto, yun ang issue dahil walang hindi magandang pinagdadaanan. Alam niyo po ba ang nagsalita po nitong 2 Corinthians chapter 4 verse 1 si Apostol Pablo? At matanong ko po kayo, yan bang pinagdadaanan po natin na yan po ba ay maikukumpara natin sa kung ano po ang pinagdaanan ni Apostol Pablo? Diba? Because many times we are magnifying, diba, the problems in our lives. Na para bang baligtad na imbis na sinasabi natin, problema, kahit gaano kakalaki, mas malaki ang Diyos ko. Ang karaniwang masasabi nating senaryo lagi, Diyos, ang laki-laki po ng problema ko.
Diba? Pag tinatawagan natin ng Diyos, ang laging minamagnify natin sa Diyos, yung laki ng problema natin. Baligtad po yan, mali po yan. Dapat ikaw may kaisipan ka na anumang problema, mayroon ka, laging ang ipinapangahas mo, mas malaki ang Diyos mo kaysa sa problema. Amen? That our God is always bigger than any problems na po pwede nating ma-encounter sa buhay na ito. Mga kapatid, mga minamahal, the reason why I am emphasizing this because we can say na ito po ang susi kung bakit si Apostol Pablo po, in spite of the many battles, hindi po ba? Kumbaga, ang dami pong atake po ni Satanas sa kanya eh. Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, para din pong si Job, inatake rin po siya physically, inatake rin po siya mentally, inatake rin po siya yung mga persecutors at marami pa ng mga masasabi po nating hardships na dinaanan po siya, mga kapatid, habang siya po'y nabubuhay sa Panginoon at nagbiministeryo sa Panginoon. But the statement of the Apostle Paul for me is very encouraging when he said, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Remember, doon po sa verse number 8, 9, and 10, nung pong nakaraang pag-aaral natin, binigyan ko po ng diin sa inyo. Diba? Ang sabi po niya, we are troubled on every side, yet not perplexed. Diba? Ang sabi po niya, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Amen? At ang patotoo niya, always bearing about in the body the dying of our Lord Jesus, that the life of Jesus might be manifest in our body. At sa Romans chapter 8, nung sinabi po niya, sino o ano makapagpapalayo, who shall separate us from the love of Christ? Sinabi na niya yung mga possible na talagang gamitin ni Satanas upang tayo po'y papanghinain. Pero ano ang claim niya, mga kapatid? In fact, sa verse number 36 ng Romans chapter 8, para daw tayong mga tupa na laging dinadala sa katayan. Di po ba? Pero anong sabi niya sa 37? Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Kaya iniisip ko pong mabuti at ito po yung reason kung bakit very eager ako na sana, sabi ko, magkaroon ako ng pagkakataon para makapag-ministeryo ngayon kahit ganito po yung sitwasyon. Na talagang may may mga problema tayo sa communication. But praise God na ngayon po naging posible. Amen? Yes. Ilang mga bagay po ang gusto kong maging paalala po sa bawat isa sa atin pong mensaheng staying strong in God's ministry. Okay, I believe, number 1, we need to be useful in God's ministry. Tayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Ang isang bagay po na nakikita ko, pagka tayo po ay nagagamit ng Panginoon, siguro po wag na akong mag-isip ng ibang tao. Alam ko po, nasasang-ayon po kayo sa akin that the ministry that I am doing for God is not an easy ministry. I mean, mabigat po. Usapang tulog, kulang sa tulog. Diba? Usapang pera, kulang sa pera. Usapang galing, kulang sa galing. Usapan sa lahat ng larangan, talino, kulang, mga kapatid. Pati nga sa gandang lalaki, kinapos pa rin di po ba? Kulang pa rin, mga minamahal. Pero alam niyo po, ang hindi kulang, biyaya ng Diyos. Amen? Sapagkat biyaya niya'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Gusto niyo bang isigaw na, sing on? Diba? So we believe that the grace of God is more than enough. In fact, it is sufficient according to what the Bible said. Doon po sa 2 Corinthians chapter 12, di po ba? My grace is sufficient for thee. Now, in the life of the Apostle Paul, sapagkat siya po ang nagsulat, siya po ang nagsabi nito. Mga kapatid, alam niyo po, ang po pwede kong ma-share po sa inyo, yung talagang nararanasan ko po sa ministry. Habang ako po ay ginagamit ng Panginoon, nai-inspire po ako. Siguro po, gusto kong ma-express sa inyo kung gaano kalaki yung struggle doon po sa pagmiministeryo abroad. Lalo na kung may mga pagkakataon po yan na talagang
Pagka po naisip mo na hindi naiisip ng mga ministry natin sa abroad, na ikaw ay puyat na puyat, madaling araw, na magtatrabaho ka, magsishare ka ng salita ng Panginoon, tapos may mga mananampalataya na ang pakiramdam nila parang sa kanila lang dapat gagalaw ang mundo mo, that is very hard, mga minamahal. Kasi yung isang Kristiyano po na magiging makatotohanan lang po, isipin pa lang po niya yung dami po ng gawaing tinatrabaho po ni BFDB, aalisin ka na nito doon sa kaisipang maghanap, aalisin ka na nito sa kaisipang magtampo, aalis ka na doon sa kaisipang matisod ka pa eh. Dahil tayo minsan, sarili lang natin iniisip natin, di po ba? Hindi pa tayo magkandatuto. But in my case, I am doing a lot of work. And you know what? Kahit ano ang maging damdamin ng tao, ang aking magiging encouragement at patuloy na magiging encouragement ay yung kaisipan ko na sa kabila ng kung tutusin, I am completely nothing but God is using me. Amen? Ang sarap isipin na useful po tayo. Ang sarap isipin na kahit walang kwenta buhay natin, ginagamit tayo ng Panginoon. Kaya para sa akin po, in staying strong in God's ministry, hanapin mo lagi yung kalagayang magagamit ka ng Diyos. Ang very discouraging yung wala tayong gamit eh. Ang very discouraging and easily, ang dali-dali mong magpasya kapag wala kang naging investment sa gawain ng Diyos. When I say investment, I'm not just referring to the money na ibinibigay po natin for the ministry. No. Kasi para sa akin, foolishness. Nagpagod ka, binigay mo sarili mo, nagpakahirap ka, tapos sa isang iglap, papayag ka, natuksuhin ka ni Satanas, natalikod ka. Diba? Na kapag ka napagod ka, babaliwalain mo ba yung dami ng mga bagay na ginawa ng Panginoon through you? Kaya for me, it is good na i-desire po natin na gamitin po tayo ng Panginoon. Because I believe, katulad ng nararanasan ko po, habang ginagamit po ako ng Panginoon, hindi ko po makita o hindi po makapanaig yung pagod at kung ano-ano pang mga bagay na inilalagay po ni Satanas. Di po ba? Para lang po patigilin tayo sa ministry. Be useful in God's ministry. Imbis na tayo po ay nagdudwell sa mga negatibong kaisipan, let us always look for an opportunity na tayo po ay po pwedeng gamitin ng Panginoon. Diba? Hindi po tinatakasan ang pribilehiyo. Hindi po binabaliwala at sinasayang ang pribilehiyo. Lagi nating hanapin yung pagkakataon. Minsan nga nagbibiro ako sapagkat may mga pastor, oy pastor, alalay lang ha. So, mas magagamit ka ng Panginoon kapag ka medyo inalagaan mo yung katawan mo. Okay? So, pastor, hindi lahat ng gawain kakayanin. Totoo naman po yun. Ha? Pahinga-pahinga din pag may time. Pero yung mga pastor na pag nag-imbita, nakakalimutan nilang sila yung nagsasabing pahinga-pahinga pagka may time. So, ang ibig ko lang po sabihin mga kapatid, aralin niyo po sa buhay ng Kristyanismo kung sino po ang nag-i-stay. Yung mga ang willingness nila makapag-serve sa Panginoon. Yung pong alam nila na may usefulness, may gamit ang buhay nila para sa gawain ng Diyos. Kaya, ewan ko po, sa akin, hindi talaga lakas ko eh. Hindi talaga sa bahagi sa akin, sa sarili ko eh. Hindi po eh. Mga kapatid, it is always the encouragement of God. And you know what? Every time na nakikita ko, na ginagamit ako ng Panginoon, pagka nakakarinig ako ng mga buhay na nagpapasalamat dahil ginamit ako ng Panginoon sa kanila, katulad nga po dito, may mga ilang pong nag-a-approach sa akin na thank you raw po sa online ministry, na salamat daw po doon sa specific message. At isa na dyan, si Missionary Colinares, na talaga namang masasabi natin na na-encourage siya, pero na-encourage niya ako. Na-encourage niya ako dahil nung sinabi niya na ginamit ng Panginoon ang buhay ko, mga kapatid, yun po yung nagwawalis ng lahat ng mga masasabi nating negatibong inilalagay ni Satanas sa isip ko. How about you today? Ikaw ba'y nagagamit sa gawain ng Diyos? Importante po kasi mga kapatid, alam niyo po, ano ba magiging kwenta ng buhay natin kung hindi natin ipapagamit sa Diyos?
Lahat ng bagay na ma-enjoy mo dito sa mundong ito, maniwala ka sa akin, hanggang mundo lang yan. Pero yung gagawin mo at ginagawa mo para sa Diyos, mga kapatid, yun po ang merong kabuluhan. Kaya nandyan ang persecution, attack of the devil, di ba? Hardship, masasabi po natin na talagang minsan darating ka pa doon sa kasalatan, darating ka doon sa talagang parang inuupos ka na, hinahatak na talaga at pinupuwersa ka na ni Satanas na parang iniisip mo, hindi ko na kaya. And the more na ini-entertain po natin yan. Di ba? Diyan po tayo. Kaya ang mensahe natin, number 1, be useful in God's ministry. Yun ang ipag-pray mo. Huwag kung saan-saan ka nagiging abala. Tingnan mo sa church, paano kaya ako magagamit ng Panginoon? Magagamit ba ako kung pasaway ako? Magagamit ba ako kung matampuhin ako? Magagamit ba ako kung matitisurin ako? Magagamit ba ako kung lagi ako negatibo? Magagamit ba ako pagkapalapintas ako? Magagamit ba ako pagka chismoso ako o chismosa ako? Magagamit ba ako kung mapakailam ako doon sa mga matters ng iba? O magagamit ako ng Panginoon kung tutuklasin ko kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay ko? Napakahalaga po nito, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, siguro halatang-halata nyo po, the way na nagsishare ako ngayon, nasabik ako sa inyo, mga kapatid, di po ba? Namimiss ko po kayo pagka hindi po kinakaya, mga kapatid. Sa totoo lang, may mga times na talagang gustong-gusto ko, pero wala akong magawa dahil hindi ko talaga, may mga beyond my control. But in my heart, I always want to minister because I know na ito po'y nakatutulong para hindi ako madaig ng kahit ano pong paghihina, sapagkat pag nagagamit ako ng Panginoon, yun po ang nagiging saya ng aking puso. Ang makapagpapatigil po sa akin sa ministry, yung ang pakiramdam ko po wala ng kabuluhan ng buhay ko. Wala nang gamit ang buhay ko. Pero kahit anong pagod, kahit ano po na talagang challenges sa buhay, basta nagagamit ako ng Panginoon, kahit masaktan ako, kahit masugatan ako, mga kapatid, my heart, ang aking pong encouragement, and that is the reason why I really appreciate, mga kapatid, the example of this great man of God. Ito po ay walang iba kundi si Apostle Paul. Diba? Sabi, troubled on every side, yet not distressed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Bakit? Kasi ginagamit siya ng Panginoon. Mga kapatid, be useful in God's ministry. Number 2, be untiring in God's ministry. Huwag ho tayong ma-entertain doon po sa pagod. Kasi sa basketball nga di po ba? Kahit ilang laro, ayaw mo pang magpapalit Kasi wala kang pagod pagka basketball ang pag-uusapan. Wala kang pagod at hindi ka nagrereklamo sa puyat kapag ka computer ang pag-uusapan. Kapag ka trabaho ang pag-uusapan, di ba? Kaya nga ang tawag ng iba, overtime. Pagdating sa trabaho, overtime tayo. Pero sa gawain ng Diyos, sandali pa lang, pagod na tayo. Humaba lang ng konti ang oras ng preaching, pagod na tayo. Mga kapatid, let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Ang kapaguran natin, yung mga walang kwenta. Ang kapaguran po natin, yung makapagpapasama sa atin. Ang kapaguran po natin, yung mga bagay ng mundong ito. Pero yung mga bagay ng Diyos, wag tayong mapapagod. Amen? Wag tayong padadala sa pagod. That is actually the idea. Nung sinabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6 and verse number 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Pagod ka na ba talaga? Bakit? Ano na ba ginawa mo? Diba? Ano na ba ang nagawa natin sa Panginoon para sabihin nating pagod na tayo? Members, huwag kayong magdaramdam. Uma-attend nga lang kayo Diba? Yung mga pastor nyo po, hindi lang uma-attend yan. Nag-aaral po yan, nagpe-pray po yan, nagka-counsel po yan, bumibiyahe po yan. Pero hindi basta bumibigay sa pagod. Ikaw attend na nga lang, sasabihin mo pa, pagod na ako sa aking Christian life. And you know what?
there are times na parang gusto nating i-justify ang pagkukwit because of the trials or testings na nararanasan natin. Alam niyo po ba ang nagpapahirap sa pagsubok sa buhay natin? Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit tayo po'y nadadaig ng pagod? Because we are using our own strength. Ang ginagamit natin, lakas natin eh. Mga kapatid, we need to be aware na hindi natin kakayanin ang laban kundi lakas ng Diyos ang gagamitin natin. Remember what the Apostle Paul said? Philippians 4:13, kabisado natin yan. Pero ano na ang impact ng talatang yan? Diba? Sometimes ganun eh, ay alam ko na yan, kabisado ko na yan. Pero ang tanong, ano po ang impact ng talatang yan sa buhay po natin? I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Memory verse mo yan. Pero ilang beses na sinasabi mo, ay hindi ko nakakayanin, hindi na ako makakatagal, palagay ko, susuko na ako. Bakit minemory verse mo pa yung Philippians 4:13? Hindi mo rin naman pala pangahawakan yung sinasabi po ng Philippians 4:13. Napapagod tayo kasi nga sinabi naman po yan sa Isaiah chapter 40, maging mga kabataan at kabinataan ay mapapagod. Hindi po ba? Manlulupaypay. Pero ano yung alam na naman nating talata? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So ang lakas natin, yung pong habag ng Diyos, biyaya ng Diyos. Therefore, seeing we have this ministry, anong sabi niya? As we have received mercy, we faint not. Alam niyo po, magandang naiintindihan nating mabuti ito eh. Halimbawa lang po, yung Lamentation chapter 3, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. For His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Amen? So, ang lakas natin, mga kapatid, sa katotohanan, yung bang alam natin, yung kahabagan ng Diyos sa atin, araw-araw, mga kapatid. Yung mercy daw po ng Diyos, new every morning. Kada umaga, bawat araw ay may habag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, yan po ang ipinangahas ni Pablo. Kaya gusto kong gamitin sa inyo yung mga talatang alam na natin, di po ba? Romans chapter 12, ano po ang sabi? Sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, anong sabi niya? By the mercies of God. Ano po ang kaugnayan nito? Sabi niya, therefore, as we have this ministry, as we receive mercy. Tingnan niyo po, inuugnay ni Apostle Paul yung mercy kung bakit hindi siya basta napapagod, kung bakit siya patuloy na nagsaserve. Diba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. I am telling you, my friend, mga kapatid, sa akin po, may mga pagkakataon na ang feeling ko po, diba? Para bang lahat ng pagod mo sa tao, sa isang iglap, pwedeng baliwala. Okay? Mga pastors, kung maririnig niyo po sila, talagang there are times na sila po ay hurt kasi may mga members na hindi sinasaalang-alang yung damdamin nila. In fact, mayroon pong mga mananampalataya na sa kabila ng pagpapagal ng pastor nila, kaya po silang ipagpalit eh. I mean, hindi po pinakikinggan, hindi po, ako po yung nagsasalita sa pangkalahatan ng pastor. Kasi sabi ko nga po sa inyo, I considered myself so much blessed sapagkat kung ang pag-uusapan po, hindi man perfect, sa akin pong pagmiministeryo, makikita ko po yung regard ng mga members, yung love po nila, kaya hindi po ako nagsasalita sa parang himutok sa sarili kasi message po ito, kaya gusto ko pong i-point out, mga kapatid. Naisip nyo ba kung gaano kadalas na ang pastor nyo nakaisip ng pagtalikod? Diba? Hindi na nga suportado, ang dali pang saktan. Pagka po maganda ang mga sitwasyon, wala na tayong ginawa, kundi purihin siya ng purihin. Tapos yung pastor naman, talagang doon sa kanyang dedication, lahat ng pwede niya magawa, gagawin niya para sa tao. Pero sa isang igla, parang wala lang.
Sa akin po, personally, masasabi ko po na pag ako nakakaramdam na yung mga pinagpagalan mo, parang kapag ka hindi mo sila na-please, sorry na lang. Kasi nga po, ang commitment ko po to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. Magustuhan niyo po ako, hindi niyo po ako magustuhan, ang aking pong goal is to please my God. Kasi pagka kayo pong mga tao ang pilis ko, palagay ko po, hindi ako tatagal. Hindi po ako tatagal. Kaya pag kami nagdaramdam sa akin, as long na alam ko po na ginagawa ko yung part ko, di ba? Kasi kadalasan yung mga magdaramdam, pag tiningnan mo yung ginagawa niya, kumpara sa ginagawa mo para sa Diyos, wala sa kalingkingan, tapos napaka mapaghanap. Mga kapatid, mga minamahal, ganyan niyo po dapat maramdaman ang puso ng ating mga pastor. At ikaw man mismo, bakit ka ba talaga tumatalikod at nadadaig ng pagod? Kasi ang ginagamit mo, sarili mong lakas. Didiretsuhin ko na po kayo. Diba? Ang sabi po ng Biblia, kahit kabataan, kabinataan. Yun po ang ginamit na ilustrasyon kasi nandun yung kasibulan ng kanilang kalakasan. Diba? Pero ang sabi po, may hangganan yan, mapapagod yan, manglulupay pa yan. Ang susi talaga, ang magtiwala at manghawakan sa but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Mga kapatid, be useful in God's ministry. Be untiring. Diba? Pagka ang pinag-usapan gawain ng Diyos, huwag kang mapapagod sa gawain ng Diyos. Wala pong pilosopo ho. Natural lang naman na physically mapapagod tayo. But the message is that huwag kang magpapadaig sa pagod. Yung bang isipin mong para kay Lord tong ginagawa ko, di ba? Para sa Panginoon tong ginagawa ko, may kabuluhan tong ginagawa ko, hindi sayang ang oras ko, hindi sayang ang talent ko, hindi sayang ang pera ko, hindi sayang ang investment ko, hindi sayang ang pagsasakripisyo ko, hindi sayang ang lahat ng ginagawa ko, hindi masasayang dahil sa Diyos ko to ginagamit. Pero alam niyo po, pag yung ginagawa niyo para sa tao, pagka hindi na po nasiyahan ng tao at hindi na kayo binigyang pansin ng tao na yan, bibigay na kayo, mararamdaman nyo na lahat ng pagod. Physically, pagod po ako. Pero wala po, daig na daig po yung pagod na ito nung kaisipan na alam ko na sa Diyos ang lahat ng ginagawa ko. Yung pagsakay pa lang po sa eroplano, isipin ko pa lang po kung ilang oras. Parang ayoko na pong bumiyahe, mga minamahal. Pero pagka-iisipin kong gawain ng Diyos yung pupuntahan ko, kahit itanong nyo po sa mga pinupuntahan ko pong bansa, tanong nyo po sa kanila kung pasyalan ba ang hinahanap ko. Sa totoo lang, araw-araw po, nagpipreach po ang inyong lingkod dito. Bumibiyahe pa po mga kapatid. Paano mo nakakaya yan? Pagka para sa Diyos, hindi po dapat kinapapaguran yan. Pagka alam mong para sa Diyos yung gagawin mo, hindi po issue yung layo, hindi po issue yung gastos, hindi po issue ang kahit ano. Yun kung iniisip mo at kung ang motivasyon mo talaga sa Diyos mo ginagawa. Ang ginagawa mo. Sabi ko nga, yung pagkakaiba ng motive at saka motivation. Kasi magkaugnay po yan. In fact, nagiging pwedeng synonym po yan mga kapatid. Pero alam nyo po, meron pong mga taong kaya gumagawa ng isang bagay para purihin siya, para sumikat siya, para hangaan siya, o kung ano-ano pa man. Mas maganda po sana, kaya mo ginagawang isang bagay dahil. Diba? Dahil mahal mo ang Diyos, dahil mahalaga sa iyo ang gawain, dahil, diba? So, yun po mga kapatid. Kaya for me, kaya ka napapagod, mali ang lakas na ginagamit mo. Kaya ka napapagod kasi mali ang motibo mo. Okay? At kaya ka napapagod kasi mali ang mentalidad mo. Okay? So, ayan po mga kapatid. Napakaganda na ito po ay ating mabigyan ng pansin. At para hindi tayo mapagod, tiyakin po natin na ang lahat ay ginagawa natin para sa ating Panginoon Diyos. And then, yung pangatlong puntos natin, maganda po in God's ministry, para maging malakas, para manatiling malakas, be united in God's ministry.
Okay. Wag ho tayong tutulad sa mga churches na nagkakagulo. Bakit? Wala nang ginawa yung mga miyembro kundi magpagalingan, magpaligsahan, di ba? At minsan hindi ka aware. Ikaw pa nagiging dahilan kung bakit ikinahihina ng mga kapatid mo sa Panginoon. Dapat ang trato natin sa isa't isa pantay-pantay. Na puro tayo mga kinahabagan lang ng Diyos. Pare-pareho po tayong kinahabagan lang ng Panginoon. Kaya walang lugar ang paligsahan po sa ministry. Walang lugar ang pagalingan. Churches sa churches, di ba? Church sa church. Kaya hindi magka-fellowship, paligsahan. Okay? Sa local church, membro sa membro, paligsahan, pagalingan. At syempre po, kung mali ang motibasyon, ang gagawin mo po, sisiraan mo yung isa, kaya sa church na nagkakaproblema, ang isa sa dahilan, siraan. Hindi po yun. Kung naniniwala tayo na ang ating kinalalagyan ay ministry ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos, ang mga anak niya magkaisa sa gawain. So be united in God's ministry. Kaya nga, kapag kami mga members tayo na napupunta sa abroad, kasi nasa abroad po ako ngayon eh. Diba? So, pag kami mga members tayo napupunta sa abroad, mga kapatid, alam niyo po ba, ang sarap isipin na may mga church din na po pwedeng kapuntahan ng mga miyembro natin. Hindi po kanya-kanya ang gawain. Mga kapatid, we are in a team. At ang team natin, team na para sa Panginoon. Kaya nga, importante po na talagang ang bawat isa, tulungan po tayo mga kapatid, and let us be united in God's ministry. LWBC, please understand, sila po ang church na pinagpapastoran ko. Ganon din po ang LWBMs, mga missions po yan. Ganon din po ang Victory Fundamental Baptist Church at missions. Mga kapatid, sana maging trademark natin sa gawain, nagkakaisa po tayo, nagtutulungan po tayo, nagpapalakasan po tayo, nagpapanalaginan po tayo. Yun po, mga kapatid, ang dapat maging mentalidad natin. Sa mga missions, nananawagan ako sa inyo, kung mission pa lang, ang akala nyo, kaya nyo na po yung gawain, ngayon pa lang, titiyakin ko sa iyo, hindi ka tatagal. Diba? Ako po, gauge ko rin po yan eh. Sinusukat ko rin po yan. Diba? Yung pong misyon, halimbawa na ilagay mo na sa misyon, ang isang masasabi nating na-train mo, binigyan mo ng pagkakataong maglingkod, minsan kala nila, kaya na nila yung gawain. Mali po. Mga kapatid, yung pong misyon, subject pa po yan sa mother church na kanyang kinabibilangan. Kaya sa technicality po, hindi po kayo yung, di ba, parang lahat na lang ng diskarte nyo po, gagawin nyo. No, hindi ka pagpapalain ng Diyos kung ganyan ang takbo ng isip mo. Di ba? Ako nga po, nagpapastor na ako ng matagal. Kinikilala ko pa yung pinanggalingan ko, kinikilala ko pa po yung nag-aruga sa akin, kinikilala ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Deep Thinker, kaya hindi ko makakalimutan yan. Kasi ginamit ng Panginoon yan para mailapit ako sa Panginoon. Hindi po ba? So kaya, kumbaga, for me, yung mga ginamit ng Panginoon, sila Ma'am Melda Claridades, ayan, sila Ma'am Susan. So, yung pong mga masasabi natin ginamit ng tao. Ngayon po, kaya nga sinasabi ko sa mga anak-anak ko, ngayong mission pa lang kayo, magandang makita nyo po na ang i-develop nyo sa mga tao ay ang pagkilala doon sa pastor nila. Okay? So, paano po mangyayari yun? How can you teach your people to regard their pastor? Kung ikaw, mission ka pa lang, hindi ka marunong kumilala sa pastor mo. Diba? Ibig sabihin po mga kapatid, ang ministry po kasi, hindi po pagalingan. Kahit na mas matalino ka pa sa pastor mo, makikiisa ka, hindi yung makikipagmarunungan ka sa pastor mo. Members, kung ikaw ay talented, kung ikaw ay masasabi natin na talagang pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan, hindi binigay ng Diyos sa iyan para makipagpaligsahan ka sa pastor mo. Ang kalooban ng Diyos, paggamit ka sa Panginoon. Diba? Kaya a good opportunity for us to somehow evaluate and examine ourselves. Diba? Kamusta pong attitude natin? Kaya nagkakagulo po ang church kasi po kanya-kanya ang mga miyembro.
Hindi natin tinitingnan na pamilya tayo ng Diyos. Hindi natin tinitingnan na bilang katawan ng Panginoon, iba't ibang bahagi po tayo, pero kailangan natin ng isa't isa. Amen? O di ba nagpo-post po ako, mga kapatid? Alam niyo po, sa pagpo-post ko, nakakatulong po sa akin yan para maramdaman ko po yung mga members ng church. Kung sino po dyan yung kahit papano may atensyon, na alam ko na talagang, kasi ang daling sabihin, pinagpe-pray namin kayo, Bishop Bishop, always praying for you. Mahirap paniwalaan po yun kung hindi ka makapagbigay ng oras para magmensahe man lang, para alam niyo po yun, mga kapatid, it is good na ang church ay tumatakbo na mararamdaman ng pastor na hindi siya nag-iisa at mararamdamin ng miyembro na hindi tayo kanya-kanya. Mga kapatid, kaisahan ang kailangan natin. Ang sabi po ni Paul, who then is Paul and who is Apollos? But ministers. Diba? Ibig sabihin po, hindi po kanya-kanya. Wala po, mga kapatid, magiging lugar ang paligsahan sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi po tayo nagte-train ng mga preachers para isang araw suwagin ng pastor. Hindi. Nagte-train tayo para maging extension ng ministry sapagkat hanggat di pa bumabalik ang Panginoon, dapat tayo po ay nagkakaisa na nagtutulungan para sa ministeryo. Wag na wag po kayong tutulad doon sa mga ang oras nila na uubo sa mga debate sa social media at lalong wag na wag po tayong magpapa-impluwensya doon sa mga tao na talagang wala nang ginawa kundi magpakita ng kanilang kaisipang ang talino nila sa social media. Ang hanapin nyo po at ang masarap kasama, yung mga mananampalataya na ang business nasa gawain ng Panginoon. Amen? Yun po ang magandang kasama. Sa church na kinabibilangan natin, ang samahan nyo po yung may ginagawa para sa Diyos. At makipagkaisa kayo sa mga may ginagawa para sa Diyos. Pero kung nasa church ka, tapos ang lagi mong kasama at ang lagi mong kausap, yung lagi na lang may side comments, yung lagi na lang may criticism, yung lagi na lang may pintas, mga kapatid, sa Diyos, gawain ng Diyos, sa pastor, pagka yan ang laging kasama mo, tandaan nyo po yan. Bilang na ang panahon natin, hindi tayo tatagal sa gawain. Ang masarap makasama at makaisa, yung may ginagawa para sa Diyos. Amen? Yung meron pong ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, si Apostol Pablo po ay isa sa inspirasyon po ng inyong lingkod sa paglilingkod. Amen? So, meron po ako kasing natatandaan nga na nag-comment, diba? Bakit si Apostol Pablo tinuturo mo? Bakit hindi ang Panginoong Jesucristo? Sa isip-isip ko lang, kung ako papatol sa ganun, diba? Yun po yung komento ng isang taong hindi nag-iisip. Bakit? Sapagkat sa totoo lang po, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo rin naman ang nagturo sa atin, diba? Ang Biblia po ay salita ng ating Panginoon. So, at hindi naman totoong puro si Pablo. Kaya lang po madala si Apostol Pablo kasi kahit to ang Biblia, sana po pati author ng Biblia, para pati ang Holy Spirit, questionin mo na bakit mas maraming isinulat na aklat si Apostol Pablo. Yun po, mga kapatid. Kaya walang panahon sa pag-aaway-away, walang panahon sa pagkakanya-kanya, walang panahon sa paligsahan. Ang dapat sentro, magkakaisa tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Let us be united. Be useful in God's ministry, be untiring in God's ministry, and be united in God's ministry. Kaya, Sigen, Kiben, Joben, thank you sa pakikiisa nyo sa gawain ng Panginoon. At pagka nag-special number tayo, lagi nyong isipin, wala kayo sa singing contest. Diba? Wala po sa singing contest. Hindi pa gandaan ng boses, hindi pa galingan. Ito po'y pagtutulungan para makapaglingkod sa Diyos. Salamat sa mini orchestra,
salamat sa choir, salamat sa choir director, salamat sa song leader, salamat sa mga ushers, salamat po sa mga nagdi-distribute ng songbooks kung meron man, nagdi-distribute ng Bible, salamat po doon sa mga nasa audio, nasa ano po natin, sa audio team natin, sa multimedia, yung kanya-kanyang ministry, pero hindi nagkakanya-kanya sa ministry. Diba? Ibig sabihin, nagpa-function bilang isa para sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, makakatulong po ito. Halimbawa, Ladies Fellowship. Kung hindi kayo magkakaisa, hindi magiging blessing yan. Hanggang sa magkakatisuran lang po tayo. Men's Fellowship, the same thing. Sa youth, ganun din po. So lahat ng ministry, dapat ang mindset natin is to be united. Why? Because it is God's ministry. Dahil gawain ng Diyos ito, sa Diyos tayo. Dapat nakakaisa po tayo. I hope and I pray na ito po ay naging blessing sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, anong sabi po niya? We faint not. Nandiyan po yung tendency ng tao. Nandiyan po yung temptation ni Satan. At nandiyan yung reality or truth sa buhay. Ang panghihina, pagkapagod, panglulupaypay, yan po ay posibleng mangyari. Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo, we faint not? I believe, mga kapatid, yung pong kaisipan na ang ministry ay gawain ng Diyos, enough reason for us to just keep on at huwag tayong manglupaypay. Be useful. Pag hindi ka nagpagamit sa Diyos, magiging madali sa iyo na talikuran ang gawain ng Diyos. Be untiring. Yung kaisipan natin, di ba? Pag sa Diyos yung ginagawa mo, hindi ka dapat magpadaig sa pagod. Dapat hindi nakakapagod sa iyo, kundi nakakalakas sa iyo na makapagsilbi sa ating Panginoon. Be united. Huwag tayong magkanya-kanya. Magkapit-kapit bisig tayo. Maging magandang tanawin po tayo. Magkakapatid na nagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po na kami muling nakapagsalo-salo sa iyong banal na salita. Thank you so much, Heavenly Father, because we always need your message, O God. And thank you for enlightening our minds once again. Thank you for encouraging us, O God. Thank you so much even for the reminder and for the rebuke, O Lord. I pray, O God, that after hearing this message, may this message create a great impact in the lives of the individual believer at ganun din naman, Panginoon, ng mga churches, ang ministry na amin pong kinabibilangan para sa iyo. Muli po, maraming salamat. Purihin ka, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, palakasin mo po kaming parati, at wag po kaming bibitaw, wag kaming bibigay, wag kaming tatalikod, wag kaming padadaig sa panghihina. Yakapin ka namin at ang iyong gawain, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, taglay ang pagtitiwala sa iyo, sa kalakasan mo, sa habag mo, sa biyaya mo, sa katapatan mo. Ito po ang aming sambo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Si Ma'am Pia, si Tessa, si MJ, ang ditchi ko po, si Paulina, Kuya Pyong, at ganoon din naman si Julie Anak. Okay, Preacher Jaja, Carlo Baltasar, ayan, Edita, Sister Rita, okay, dalawang Rita po yan, si Kenby, si Pastor Daniel, at ganoon din naman si Archie, Maring China, si Preacher Sunny, si Ati Dang Soriano. Amen. Ati Tessa uli. Ayan po. So, sige po. At hindi talaga ako sanay sa kung paano mag-shout out. Si Hazel Anak, miss you. Yan, si Brent, si Liag Alarcon, si Mama Miho, si Mama Miho, Owen Maliwanag.
Thank you so much. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. I love you all in the Lord. Ingat po kayo. God bless everyone. To God be the glory. Maraming salamat po. Shout out kay Brother Nino. Si Brother Nino ang nakaalalay sa amin dito sa Abu Dhabi. Kabalikat ni Pastor John Garcia. Sister Flo, Sister Macon, si Ma'am Jessie, ayan, si Preacher Angel O, Joy Liwanag, Ate Mila, pagaling ka. Si Sister Risa Flores, Billy Remo, Kuya Cesar, kamusta kayo dyan sa Canada? Si Sister Maris, Junjun, salamat po, miss you po, miss you din anak. Si Princess Rodriguez, si Sister Normita Pitalber, thank you po sa mensahe. Alexis Mendoza, thank you po, Tay Bishop, thank you rin anak. Si Lalaine, Larissa, si Ate Andedar, Ate Mirna. Okay, salamat pong muli sa inyong lahat. God bless you. Miss you rin, Ate Gina.